Usaping legal natin ngayong araw, nanawagan ng mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ipagpatuloy na ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng prosekusyon na base sa pagsusuri ng mga medical experts, fit to stand trial ang dating Pangulo. Sinabi naman ng kampo ng dating Pangulo na ang report ng mga medical experts ay hindi dispositive at naglalaman ng ilang kontradiksyon. Nahaharap sa kasong crimes against humanity si dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 20, 2025, naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Eto, ulitin lamang ho natin ha. Naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang ICC accredited lawyer at Executive Director ng Center for International Law o Center Law na si Attorney Gilbert Andres. Good morning, Attorney Andres. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney Danny at sa mga viewers po ng Usaping Legal. Sir, ito ayon sa prosecution, sinabi daw ho ng mga medical experts na fit to stand trial ang dating Pangulong Duterte at he is feigning cognitive impairment to avoid trial. Ano ho yung reaction nyo dito at ano yung magiging implikasyon ho nito sa kaso ng dating Pangulo? Oo, dun sa mga naging observations ng parties at participants, natutuwa po yung mga war on drugs victims dahil base po sa kanilang mga sinamit po, mukhang yung findings po ng expert panel ay Mr. Duterte is competent po to participate in the pre-trial proceedings. Kinukumpirma din po nito yung mga instinctive na belief ng mga biktima na talagang fit to stand trial si Mr. Duterte. And they really hope na sana po ma-judicially confirm at ma-schedule na po yung confirmation of charges. Alright, sir. Sinabi naman ho nung kampo ni dating Pangulo na hindi daw dispositive yung report at naglalaman ito ng mga internal contradictions. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Well, to be technical about it, dahil ang fitness to stand trial is a legal term, talagang pre-trial chamber naman po yung may huling salita dyan. Pero malaki po yung magiging parte po nitong report ng 3-person panel na to. Bakit? Kasi sila po yung itinalaga ng pre-trial chamber ng mga eksperto at sila po ay independent, sila po ay competent, sila po ay recognized experts. Kaya magiging malaking basihan po ito ng decision ng pre-trial chamber. And so, naghain ho sila ng submission nung Thursday ho, no? So, sa tingin niyo ho, may pag-asa pa ho ba kahit konti nakatiga ng itong ICC, yung sinasabing argumento ng dating Pangulo na siya ay hindi fit to a stand trial? Ano po sa tingin niyo ho, sir? Well, sa tingin ko po, malaking bagay na to, yung naging expert panel report, na findings. At ikalawa din, kung tingnan natin yung jurisprudence ng ICC sa mga accused or mga detainees po na nag-challenge ng kanyang fitness to stand trial, wala pa pong grinant ang ICC po. So, yun po ang record as of now sa ICC jurisprudence. Kaya we really hope po na mga judicially confirm na nga yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. So, sir, kailan natin inaasahan na ma-confirm yung fitness to stand trial niya? At kailan maaaring gawin ho after nun yung confirmation of charges ng dating Pangulo? Okay. So we hope and we expect na yung pre-trial chamber will decide po within a reasonable period of time. Now, what is the reasonable period of time? Akin lang po itong estimate, siguro ang 1 month po ay reasonable period of time.
Kasi lahat po ng mga expert reports, pati po observations ng parties or participants, nasubmit naman po sa pretrial chamber. At kahit po may judicial recess, nagtatrabaho pa rin po yung ICC. So we're expecting, sir, mga January of next year. Kaya ho ba yung ganun? Opo, sa tingin ko po, kaya po yan sa January of next year, yung decision on the fitness to stand trial. Now, as to the hopefully, scheduling po ng confirmation of charges, and nasa ano na rin po yan, discretion na rin po yan ng pretrial chamber, pero yung importanting date po next year ay January 27 and onwards. Bakit? January 27 po yung opening of the calendar year ng ICC. Kaya kung may man pong hearing, it should be after January 27 po of 2026. Okay, after January 27, sir. So ito in the remote possibility ho siguro na masasabi ho natin na sabihin ng korte na hindi siya fit to stand trial, ano ho yung mangyayari ho sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Okay, dahil hypothetical yan, Panyero, if we look at yung articles of the Rome Statute, yung fitness to stand trial, wala po talagang term sa Rome Statute, pati sa rules. Ang meron talaga, with respect to trial itself, hindi sa pre-trial. Kaya meron doon provision with respect to trial na merong 120 days review. So every 120 days, that's 4 months, i-reviewin po yung condition po ng isang detainee before the ICC. So yun po ang mag-apply in that hypothetical situation po. Alright, sir. So meanwhile ho, are we is it safe to say ho na i-archive muna yung kaso ho niya and then evaluate every 120 days? Ganun ho ba? That is if yun nga mangyari yung hypothetical situation. Although at this point ayoko pong pangunahan yung pretrial chamber dahil yun nga mayroong expert panel report na nag-indicate na Mr. Duterte is competent to participate in the pretrial proceedings at mayroon ding mga suggested na measures para po ma-mitigate yung any medical condition. Kaya pwede po itong i-implement po ng pretrial chamber. Sabi din naman ng Office of the Prosecutor, reasonable naman to itong mga suggested, recommended measures. Alright, sir. Ito naman ho, ano ho yung inaasahang magiging takbo ho ng kaso niya? Can you run us through ho? Pagkatapos ng confirmation of charges, ano ho yung mga mangyayari ho dito? Okay. So, malaking what if yun yan, yung confirmation of charges kasi magdi-decide pa po yung pretrial chamber dun sa issue ng fitness to stand trial. But, kung i-confirm yan, hopefully, which we hope, di mag-schedule siya ng confirmation of charges. Confirmation of charges po, doon na po talaga i-present po yung mga evidence that will say na dapat po maghantong ito sa isang full-blown trial. Now, mga ilang weeks yan, if kung isaalang-alang po yung mga recommended measures, sa akin lang pong estimate yan siguro more or less a month ang confirmation of charges, if ever po. So, let's see kung anong magiging ultimate decision po ng pretrial chamber. Alright, sir. We understand, no? And ito going naman ho, to the other accused din ho, no? Ano yung reaction nyo sa kaso naman ni Senator Bato de la Rosa na kasalukuyan ho, hindi na ho nagpapakita sa publiko dahil ho sa di umanong warrant of arrest ng ICC? Okay. Doon kay Senator Bato de la Rosa, I think number one, it's really difficult to really confirm kung meron siyang standing arrest warrant kasi kahit po yung ICC spokesperson sinabing I don't have any info on that. Having said that, leads to my second point, we really hope na merong ang ICC arrest warrant para kay Senator Bato. Kasi logical lang po ito kasi siya po naging chief implementer po ng war on drugs. Siya po nag-issue ng Command Memorandum Circular 16-2016, Oplan Double Barrel. At naging resulta po ng Oplan Double Barrel ay counts 2 and counts 3 po ng charges laban kay Mr. Duterte. Kaya we really hope na meron nga standing arrest warrant from the ICC.
Now, yung pagtatago niya, we hope ng ating mga law enforcement operatives at personnel, kung meron ng ICC arrest warrant na matanggap sila, they will use all of their skills, all of their professional skill set para po nga ma-arresto si Senator Bato kung meron na pong ICC arrest warrant. Well, sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho yung mensahe nyo naman ho sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte na naniniwala na siya ay inosente at dapat nang makauwi dito sa ating bansa? Well, ito yung message ko sa lahat po ng Pilipino, anuman po ang kulay ng ating politika. Kailangan din po nating intindihin na itong international criminal justice system ay para proteksyonan ang ating karapatang pantao. At patas naman po sa ICC dahil mayroong right to a fair trial po. Isa po ito sa mga cornerstone ng international criminal law. At respetuhin din po natin yung right to justice at right to the truth po ng mga biktima po ng war on drugs dahil ito po ay para sa ating kapakanan. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Gilbert Andres. Maraming salamat, Attorney Danny, at mabuhay tayo. Si Attorney Gilbert Andres, ICC accredited lawyer at executive director ng Center Law. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.